Yan ang mga bagay na hindi natin kayang unawain, intindihin habang tayo narito sa mundo. Pero salamat sa Panginoon dahil inihanda tayo ng isang, hinandaan tayo ng isang perpektong mundo. Amen? Kung nag-i-enjoy na kayo sa kakaunting success, blessing na natatanggap natin sa mundo, kaya yung iba ayaw nang umalis sa mundo, yung iba naman ay sinasamantala habang nasa mundo to experience the world pleasure, di ba? Yung makamundong kasiyahan dahil nandito ka na, di ba? O mawawala din lang, pero ang maganda ngayon ay meron tayong isang perfectong mundo na ibinigay ng Diyos. Amen? Kaya sana lang ay bago tayo magpakasaya, wag naman natin sabihin hindi tayo magpakasaya, pero isipin naman natin na mayroong mga ibang tao. That's the reason why, yan ang dahilan bakit dapat tayo magpasalamat sa Panginoon. Amen? Kaysa magreklamo. Diba? Yun yung bagay na ipinapakita ng Diyos sa atin. Isang picture ngayon nakita ko ng isang journalist. Yung tayo, ewan ko, nakita niyo yun, isang bata na, ewan ko, mga 1-year-old siguro yun, 2-year-old, nakatayo. Tapos pinapanood niya, nasa harap niya yung mga sumasabog na, nakikita niyo ba yun? Sa social media. Hindi pa yun video. Kaya sabi ko, buti na lang, hindi ito video. Diba? Lalo na kung video siguro yun. Nakatayo yung bata, tapos sa harap niya ay mga missile na sumasabog at yung bata ay mag-isa. Nakunan siya patalikod. So, siguro umiiyak yung bata. Kaya siguro nakakuha ng atensyon sa journalist kung sino man yung nagpicture doon at kinunan niya. At salamat na lang at nagbago na rin ang anong tawag doon, yung criteria ng mga international na binibigyan ng parangal yung mga picture na gano'n, di ba? Nakuha nyo ba yan? Mga Nobel Prize, mga ganyan pa kung minsan. Napipicturean yung mga mahihirap na sitwasyon, tapos ba mabibigyan pa ng award? Hindi naman natin sinasabi na hindi na masama yun. But ang point ko doon nakakabagbag damdamin, pero di ba? Hindi naman natin sinasabi na huwag ilabas o ipakita, pero sinasabi lang natin ay parang kung binibigyan mo kasi ng ganong pansin na award, okay na yung bigyan ng pansin, di ba? Makita. Pero bigyan mo pa ng award at pinaka, di ba, Nobel Award pa, para bang you can, di ba, condone the suffering. Na hindi ka, ba, maganda palang kumuha ng mga ganito, di ba? Maghanap na ako ng mahihirap na, para ma-encourage sila na hanapin instead na tulungan, instead na pagkakitaan pa. Yung mga ganong sitwasyon. So yun lang yung mga nakakalungkot, pero salamat na lang at yan. Ang international community, unti-unti ding nagigising sa ganong katotohanan. Okay na makita, pero wag naman na yung labis na yung bigyan mo pa ng, di ba, yung mga ganong award, di ba? At saka mga prestigious award pa na parang inukan mo yung kahirapan, di ba? Instead na gawan ng paraan. Yan, dahil nakita mo, so yung ibibigay mong award, gagastusin mo, di ba? Nakuan mo, ibigay mo na lang doon, di ba? Itulong na lang natin. Po ba? Yan, nabanggit ko lang yan kasi sa ganung sitwasyon, ang hirap makita bilang isang tao yung goodness ng Panginoon. Tama? Kung short-sighted ka o yung nakikita mo lang ay yung sitwasyon ngayon, you cannot look at the future, hindi ka tumitingin sa hinaharap o kaya sa purpose behind o sa mga dahilan bakit nangyayari ito. Minsan talaga magtatanong ka nga sa Panginoon. Diba? Nasaan yung sinasabing Diyos na makapangyarihan, Diyos na mabuti, Diyos na tapat, etc., etc., lahat ng mga attributes of God na mga gaganda ay talagang maku-question mo. But
as a Christian o bilang mga anak ng Diyos na binago yung ating pananaw, yung ating pag-iisip, dapat makita natin yung good behind, di ba? Yung maganda sa kabila ng lahat ng ito, na hindi maganda. Kuha niyo po ba yun? Sana yung mga hindi magagandang ito, na pangyayari ay maging awakening. So yun yung kagandahan doon, di ba? Sa bawat isa. Na magising tayo upang panalangin sila. Una sa lahat, siyempre, yun naman ang pinakamadali at lahat ay pwedeng gawin ng lahat. Tama po ba? Maliban doon, ay kung mayroon tayong mga practical o psychological o whatever na moral support na pwede natin gawin, let it be. Besides of prayer, siyempre. Diba? Na hindi naman nila alam yun o hindi nila nakikita. Pero, of course, God knows. Alam yan ng Diyos. Diba? Pero, ang point natin dito ay, kung mayroon tayong magagawa, lampas pa doon, ay let it be. Okay? Gawin po natin. But the most powerful, ang pinaka-mabisa, pinaka-mainam na pwede nating magawa ay ipanalangin sila. Yan lang, minsan nga, ay hindi natin alam paano ipanalangin. Diba? So, let the Holy Spirit. Kaya siya yung tumutulong sa atin. So look at it, di ba? Tingnan natin, ano ba yung mga bagay? Siyempre, yung kanilang Prime Minister, the wise decision, that's a simple. Di ba? Protection sa mga anak ng Diyos, o strengthen them, empower them, etc., etc. Marami. Kaya yan yung bagay na dapat nating makita bilang isang mga Kristiyano na binago ng Diyos. Na hindi tayo nakatingin sa immediate o nakabase sa emosyon dahil sa hinaharap o dahil sa ating immediate na nakikita o nararamdaman. Po ba? Kundi babase pa rin tayo siyempre sa katotohanan na salita ng Diyos. Yan. So salamat sa Panginoon dahil naging Pilipino ako. Salamat ba kayo? Hindi ka naging lahi ng mga Hamas, Muslim, o Palestine, Afghanistan. Salamat sa Panginoon. Amen? Pagising mo, nung isang araw sabi ko, Lord, salamat na lang. Alam ko mahirap, challenging, pero alam ko may mas mahirap pa na sitwasyon. Yung isang negosyante, sabi niya, imagine 14 years na itinayo ko ang building na yan, tapos sa isang oras lang, babagsak. Kung ikaw ang negosyante, di ba, ikaw may-ari ng building. Diba? Kaya kinakausap sila, alis na, evacuate, alis na yan, babagsakin namin yan. Mismo yung may-ari naman, I am the owner, ako ang may-ari ng building. Bagsakin namin yung building na yan. 14 years. Yan naman din, yung isang ama, umiiyak. Dahil yung pagbagsak ng, na wipe out yung kanyang pamilya, siya na lang natira. Wasak yung bahay nila. So, this is the sad story na nangyayari sa ibang panig ng mundo na, ulitin ko, ang kawawa ay yung mga biktima na wala namang out of control. Kaya nga, minsan ito yung ginagamit sa atin ng mga tao na hindi kumikilala sa Diyos dahil sa immediate o yung impronto na nangyayari. Pero tayo, mga anak ng Diyos, ulitin ko, dahil binago tayo ng Diyos, meron tayong nakikita. Amen? Na hindi man kagandahan, pero purpose, yan, sabihin na lang natin, ng Diyos. Bakit nangyayari ito? Nagpapaalala sa atin. Huwag tayong masyadong malibang, diba, sa pleasure ng mundo. Enjoyin natin kung anong meron tayo, magpasalamat tayo kung anong meron. Diba? Be content. Kaya sabi ni Pablo, ang pinakamaganda sa relihiyon ay yung matuto kang makontento. Kahit napaka-religyoso mong tao, pero kung hindi ka naman marunong makontento, masiyahan kung anong meron ka, useless yung relihiyon.
Kaya nga yung iba, ginagamit ang relihiyon to indulge, para bigyang, anong tawag doon? Yung pagnanasa, pagbigyan yung kanilang nasa o kagustuhan o pleasure o desire. Kaya ginagamit ang relihiyon. Pero anyway, yan ang dahilan kung bakit gusto kong tingnan po natin kung ang Diyos ay sa kabila ng lahat ay ang Diyos ay gumagawa pa rin para sa ating ikabubuti. Tama po ba? Naniniwala ba kayo doon? Yeah. Lights. Ano yung tawag doon? Camera action. God works for good. Naniniwala ba kayo dyan? Sa kabila ng lahat-lahat, ang Diyos ay gumagawa pa rin ng mabuti. Bakit? Hindi dahil karapat-dapat tayo na tumanggap ng kabutihan, pero dahil, dahil ang Diyos ay mabuti. That is attribute. Yan na yung katangian niya. Kaya yan ang ginagawa niya. Yung adik, ano mang gagawin ng adik? Mag-adik. Diba? Kaya sabi niya, adik ka talaga. Kasi yun ang ginagawa niya. Po ba? Kaya yung goodness na ito ay, yun nga, sabi ko, kung hindi na bago yung ating pananaw, ating pag-iisip, ating puso, hindi natin makikita yung purpose ng goodness ng Lord. Only Christian, tanging totoong naniniwala lamang sa Panginoon. Kaya dito nakikita kung sino talaga tayo at ano tayo kapag dumaranas tayo ng mga ganitong sitwasyon. Diba? Doon lumalabas yung kung sino talaga o ano talaga ang laman ng puso natin. Kaya nga, sabi niya sa ating verse na babasahin in Romans chapter 8, 27 to 29, sabi niya, God knows, God already knows our deepest thoughts. So, alam ng Diyos yung iniisip mo, pero hindi lang yon, yung mas malalim pa. Diba? Ito lang, pero ang Diyos, ito basahin mo, okay to, good motive ako dito. Pero God knows, alam niya, yung mas malalim pa. Nakapon niyo yan? Ito yung first layer, pero ang Diyos gusto, nakikita pa niya yung mas malalim. Yung second o third layer ng ating pag-iisip. Kaya alam niya talaga yung motive. Kaya nga in Matthew, sabi niya, our motive will judge. Yung husgahan na yung motibo natin. Kaya minsan, madalas, ginagawa ng Diyos, pinalalabas talaga sa atin, yung pinapakita niya ng banal na spirito, yung motibo na mayroon tayo. Kaya dalawang bagay lang dyan. Either you ignore it or you response accordingly. Ganoon lang yun. Tama po ba? Kaya, ang banal na spirito, talagang pinapakita. Kasi yan ang trabaho niya Nananahan siya sa atin, kaya sabi niya, yung iniisip natin, alam ng banal na spirito. Katulad din ng spirito ng Diyos, alam ng spirito ang iniisip ng Diyos, yung kalooban ng Diyos. So tayo ganun din. Kaya, madalas, pinapahayag niya to sa atin. Pinapakita sa maraming paraan, sa pag-awit, pag-worship, yan, sa preaching, sa pagbabasa ng Bible, iba-iba. Pero ang importante dyan, the Holy Spirit revealed. Amen? Yan. Kaya every morning, lalo na pag pupunta tayo sa church, sabay natin, Holy Spirit reveal to me. Diba? Ano ba yung gusto mo? Yan, na makita ko, maintindihan ko. Higit sa lahat, yung kakayanan na may apply ko. Yung bagay na matutunan ko ngayong araw. Kasi kung wala yon, useless. Tama? Kung hindi ka kinausap ng Diyos. Tama ba? Yan. Kaya kung napapaalalahan tayo, we thank God. Ibig sabihin, concern ang banal na spirito sa atin. Kaya kinakausap tayo. Instead na magalit, instead na mag-retaliate or whatever, di ba? Ay magpasalamat tayo. Amen? Kasi yan ang trabaho ng banal na spirito. Okay? Kaya sabi niya, deepest thoughts, he understand what the Spirit is saying because the Spirit speak for His people in the way that agrees with what
God wants. We know that in everything God works for good to those who love Him. These are the people God chose because that was His plan. Ano yung plan niya? God knew for them before He made the world. And He decided that they would be like His Son. Jesus would be the firstborn of many brothers and sisters. Ito yung ginagamit ng mga predestined people minsan. Na mali yung pag-unawa, yung konteksto, pero ito yung ginagamit nilang kasangkapan na kung predestined ka sa impyerno, kahit magbalibalintong ka, impyerno ka na talaga. Payag ba kayong ganon? Predestined ka sa langit, kahit magbalibalintong ka, ano man ang gawin mo, diba? Gawin mong gusto mo, pupunta ka pa rin ng langit. Ang sabi niya rito kasi, there are the people God chose because that was His plan. So, pinili ng Diyos. Yun yung binibigyan nila ng emphasis. Ang Diyos daw ay pinili niya yung mga taong ito. Ano ba yung basihan ng Diyos sa pagpili sa atin? Diba? Pero yun ang ginagamit niya. Pinili ng Diyos. Ginagamit nila. Okay? Sabi niya, alam ng Diyos yung mga iniisip ng tao at naintindihan ng banal na Espiritu. Diba? At we know, sabi niya, at alam natin, yan. So sabi ko nga kanina, kung hindi ka Kristiyano o hindi man tayo transform, yung sinasabi dito ni Pablo na we know, na alam natin, hindi natin maintindihan yun. Hindi natin yun malalaman. Unless we are transformed by the Spirit as a Christian. Po ba? So, huwag tayong magsawa na magbasa ng salita ng Diyos. Kahit sabihin natin, babasahin ko na naman, John 1:1, alam ko na to. Or keep on reading. With all your heart, not by religious, but by love. Ako, yun yung nakita kong sikreto eh. Kasi kung babasahin mo lang as a religious activity, o dahil obligasyon mong basahin, hindi ka talaga, mauumay ka talaga. But when you appreciate, parang pagkain din yan eh, di ba? Kahit anong, kanyan, pero kung ma-appreciate mo yung effort niyang magluto, hindi agad yung lasa na mapait o maalat o ano ba naman to? Pero iniisip mo yung effort niya na ano ba yung, di ba, pwedeng nahiwa yung kamay niya, paghihiwa ng sibuyas, ng bawang. Di ba? Hindi mo talaga ma-appreciate. Magreklamo ka talaga. Ano ba naman tong ulam na, ano ito? Ano talaga yun? Makuumay ka talaga. Kaya sa susunod, ay, naku, si Kwan na naman magluluto. But if you appreciate it, so that's the word of God is. Minsan, nauumay tayo, pero if you cannot appreciate kung paano yan napunta sa'yo, yung salita ng Diyos, paano nakarating. Yung sabi nga ng church history, ng isang historian, sabi niya, siguro, kasing dami na ng Manila Bay, tubig sa Manila Bay, ang dugo na dumanak bago nagkakating sa'yo ang salita ng Diyos na yan. Yung mga taong nagbuwis ng buhay para magkakating sa'yo. Po ba? Mga pawis, mga taong nag-pray sa atin para maintindihan natin ang salita. Alam po ninyo, kahit anong gawin ng isang tao, kung walang enlightenment, spiritual, hindi mo talaga maintindihan yan. Kahit tayo, tama po ba? At mangyayari lang yan by prayer. Hindi man ikaw, by others. Because that's a spiritual battle. Hindi mo yan, wala yung actual na nakikita na labanan, na espadahan, na ganyan. But that's in the spirit. Sa espiritu lang yan. Okay? Kaya tayo nakukonvict at yan ang sinabi niya riyan. Kaya yung pag-choose ng Panginoon is by, diba? Your choice. Kaya sabi niya, for God so loved the world. And then, dahil sa pagmamahal ng Diyos, binigay niya yung kanyang bugtong na anak. Ito ngayon,
Ang chosen. Sabi niya, in this, ang sino man sumampalataya. Po ba? Ay maliligtas. So ang pagpili ng Diyos, kahit sino, not limited. Whosoever believe. Kaya ikaw, pinili ka ng Diyos. Naniwala ka ba? Pag-ibig ng Diyos? If you believe, you receive, then you are chosen one. Amen? Pinili tayo. Okay? At dahil pinili ka, naka-predestine ka ngayon. O nakatalaga ka. Ayan. Doon sa plano ng Diyos. Na ano yun? Yung mga pinili niya na ito, sabi niya, and He decided, ang Diyos ang nagdesisyon, sabi niya, that they will be like His Son. Tinutukoy na Son dito ay si Jesus. Kaya nga capital S yan. Son, Jesus Christ. So, ikaw, dahil pinili tayo ng Diyos, ang purpose ng Diyos, ang decision, ang gusto ng Diyos, sabi niya, ay maging katulad tayo ni Kristo. That's the ultimate goal. Maging katulad ni Kristo. Ano man ang sitwasyon, kalagayan mo, anumang material, pinansyal na sitwasyon mo at kalagayan mo, I don't care. Ang importante, you become son like Jesus Christ. Yun ang importante doon. Mahirap, mayaman, successful ka man sa karir mo, hindi. Ang importante, maging katulad ka ni Kristo. Yun ang decision, yun ang plano ng Diyos sa buhay natin. Amen? Kaya nga, gumagawa siya, ginagawa niya ang lahat para sa ating ikabubuti. Then, Jesus would be the first of many brothers and sisters. Yan. Kaya siya naging panganay. Siyempre, leader. Ibig sabihin, siya yung ating perfect model. Si Jesus. Okay? Ngayon, tingnan natin, how does God work for our good? Yan, tanong ngayon. Po ba? Natanong nyo na rin ba yan? Sa kabila ng mga pinag-usapan natin kanina, paano gumagawa ang Diyos para sa ating ikabubuti? Paano nga ba? Of course, di naman tayo magpapakalalim, di ba? But we need understand siyempre, basic muna. Di ba? So una, camera action. Ayun, kala ko. So una, ayan, providence and circumstances. So alam natin yan, di ba? Ang Diyos ay gumagawa sa mga pangyayari sa buhay natin. May example tayo dyan, ayan, si Joseph the Dreamer. Okay? Kung kayo, ilalagay niyo ang sitwasyon sa buhay ni Joseph, sa karakter na meron tayo, sa attribute o attitude na meron tayo, nakakating kaya tayo sa kinaupuan ni Joseph, the second highest man of Egypt? Narating kaya natin yan? Palagay nyo. Tingnan natin. Kung mahilig kang gumante, huwag mo nang asahan na makakarating ka doon. Kung mahilig kang magtampo, huwag mo nang asahan na makakarating ka doon. Ako ba? Huwag mo nang asahan yon. Kung mahilig ka manghusga, huwag mo nang asahan, makakarating ka doon. Ano ba? Kaya kung tampurutot tayo, huwag na tayong umasa na makakarating tayo doon sa purpose at plano ng Diyos sa buhay natin. Kaya po ninyo? Pero lahat ng yan na-overcome ni Joseph. Lahat ng yan napagtagumpayan ni Joseph. Kung masyado kang maramdamin pag binintangan ka ng kasalanang hindi mo nagawa, ano ba ang tawag doon sa attitude na gano'n?
Huwag mo nang asahan na makakarating ka doon. Masyado mong pinipersonal. Masyado kang nasasaktan pag binintangan ka ng kasalanan na di mo naman ginawa. At hindi lang binintangan, pinarusahan ka pa dahil sa kasalanan di mo ginawa. Sige nga, check our heart. Kaya nating banal na spirito, i-check yung ating puso. Kung ganun ka, ganun tayo, hindi tayo makakarating doon. Tingnan natin, in the previous ng ating mga nakalipas na araw, linggo, buwan, taon ng ating buhay. Paano tayo nag-response sa mga ganong circumstances sa buhay natin? O nangyayari at pangyayari. Out of control yan. Yan tinatawag na, hindi ko pala nailagay, out of control natin. Meron ba, Rick? Wala. Wala. Kasi kagagawa niya ng ibang tao. Is by others' choice, not your choice. Tama po ba? Sige nga, check our heart. Makakarating kaya tayo doon? Sa trono na inuupuan, posisyon na narating ni Joseph, kung tayo yung nasa ganong sitwasyon. Yung itatwa ka ng taong pinakamamahal mo o sabihin mong malapit sa'yo at maaasahan mo. At pinakamasaklap, pamilya mo mismo. Pagtangkaan ka. Check nga. Tingnan nga natin. Anong attitude natin? O may nakaranas ba kayong ganon? Mag-anak mo, pamilya mo, mis na tulungan ka, lalo kang, di ba, chinismis sa iba. Mga kapatid ko na yan. Alam mo, yung pinsan ko na yan. Ganyan yan. Kaya ganyan ang buhay niyan kasi ganito yan eh. So how we respond? Ang sinasabi natin dito, only transform mind and heart can. Amen? That's a reminder to us. Grabe itong pangyayari. Alam naman natin yon, di ba? Yung kwento ni Joseph. Kasi equipping tayo, so hindi na tayo ignorante sa bagay na kwento na yan. At gusto ko lang bigyang pansin yung mga ilan na sinabi niya, ito na yung panahon na pabalik-balik yung mga kapatid niya at ito na yung panahon na nagpakilala siya. Hindi niya na mapigil yung kanyang damdamin. Hindi dahil galit, kundi yung pagka-miss niya, pagkakuha niya sa mga kapatid niya, pag-aalala niya. Ito na yung panahon na pag-reveal niya, face reveal. Diba? Ito na yun. Kaya very dramatic at tensionadong sitwasyon. Very emotional. Pero yung mga kapatid niya, wala lang, kasi hindi naman nila alam. Wala silang muwang. Bakit tayo ginaganito? Kung ano-ano lang mga sinasabi nila, iniisip nila. Pero sabi niya, lumapit kayo. Ay, bago niya ginawa yan, pinaalis niya lahat ng tao. Sila lang natira. Siyempre, mga tao talagang susunod yun sa kanya. Bagamat, siyempre, ikaw ba naman ang second command ng Parao? Hindi ka babantayan? Laging may nakabantay yan. Ay nakaalalay. So, anytime na magsasalita, may lalapit. Ganun yan noong unang panahon, akala ninyo? Every time na ako, may a-assist yan, ganyan. Kaya pinaalis niya sila. Makita nyo, binabantayan talaga siya. Kasi hindi, kahit yung mga nagbabantay sa kanya, hindi nila kilala kung sino itong mga to. Diba? Nalaman lang naman nila yun nung nagpahayag na si Joseph, mga kapatid ko to. Siyempre, duda sila. Kaya lumabas man sila, nasa may pinto pa rin. Kaya napakinggan nila yung iyak ni Joseph. Naalala nyo ba yun? Yung kwento. Napakinggan pati ng mga bantay.
lumabas sila. Pero doon pa rin sa pinto. Anytime na tawagin sila Joseph, anytime na magkagulo, may turbulence o ano man mangyari, talagang handa silang sumugod. Ibuwis ang buhay kung kinakailangan. You are in second command. Alalahanin niyo yun. Diba? So, that's the position na mayroon si Joseph. Hindi basta-basta. Kaya sabi ni Parao sa kanya, para kang Diyos. Nagsalita ka, yun na yun. Yun ang sinusunod. Ganon kagrabe. Alam mo naman, sa kanila, walang demokrasya. Hindi katulad ngayon, sige, butuhan muna tayo. Sa kanila, hindi. Kung ano yung sinabi, yun na yun. Kaya nga dyan na kung yung utos ng hari, hindi nababali. Ganyan sila. And then sabi niya, lumapit nga kayo, sabi ni Jose. Lumapit nga sila, nanginginig-nginig pa yung iba. Bakit kaya lalapit? Baka pagtatagpasin yung ulo natin. Bakit tayo pinalalapit? At nagpatuloy siya sa pagsalita. Ito na. Sabi niya, nakamdaman niyo ba yung tension? Diba? Kung kayo nasa ganong sitwasyon. Diba? Siyempre, yung mga kapatid Joseph, na-stress na. Diba? Siya naman, iba yung tension na nakakamdaman niya. Sabi niya, ako si Jose. Nanlaki yung mga mata nila. Hindi lang yun. Ang inyong kapatid na pinagbili ninyo sa Ehipto. Tapos magpakilala, sinabi agad. Siyempre, para maalala nila. Di ba? Baka hindi pa nila maalala. Na ako yung pinagbili ninyo. Ako lang naman yung pinagbili nyo. Di ba? Kaya kung ikaw magpapakilala sa pinsan, ako yung binubuli mo noon. Ako lang naman yon. Ha? Ito yung sasakyan ko. Ito ako ngayon. Isa akong manager ng ito yung negosyo ko. Mga ganon. Diba? Tensyonado. Sabi niya, pinagbili ninyo sa Ehipto. Ngunit, huwag na ninyong ikalungkot ang nangyari. Sabay bawi naman. Nagulat sila, nagulantang. Sabi, huwag na kayong malungkot. Huwag na kayong ikalungkot. Ito yung sabi niya, ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang maraming buhay. 2 taon pa lamang ang taggutom. Grabe. Ay ilang taon yon? 7. 5 taon pa. Ayan pala. 5 taon pa ang darating at walang aanihin ang mga bukirin. Pinanguna ko rito ng Diyos upang huwag malipol ang ating lahi. Kaya hindi kayo, kundi ang Diyos ang nagpadala sa akin dito. Ginawa niya ito ginawa niya akong tagapayo ng Paraon, tagapangasiwa ng kanyang sambayanan, at tagapamahala ng Ehipto. Isang araw kaya ma-encounter mo, makasalubong mo yung kamag-anak mo, kapatid mo, whatsoever, na nanlait-lait sa'yo noon. Pero ng panglalait niya, ginawa mong challenge. At nakating mo ngayon kung anong meron ka. Ano kayang sasabihin mo? Kunyari lang. Mag-dramatize pa ba tayo? Ano kayang reaction mo? Diba? Ito yung nanlait-lait sa'yo noon. Wala kang silbi, ano, wala kang makating sa buhay. Tapos isang araw, milyonaryo ka na at nakasalubong mo siya sa kalsada. Hindi ka pinansin. Sinabi mo, uy, insan, ikaw pala yan. Bakit sino ka? Ako to. Ano kayang magiging reaction mo sa kanya? O sasabihin mo? Sasabihin natin. Pwede mo kayang sabihin na, kumain ka na ba? Halika, kain tayo sa kuwan. O sabihin mo, kamusta ka na? Ito, pupunta nga ako kay Bombay kasi manghihiram ako. Sabihin niya, ano kayang reaction mo? Yan kasi! Ganun kaya? Karma yan sa'yo kasi ginano-gano mo ako noon. Ano ba kaya? O kaya sabihin mo, magkano bang kailangan mo?
O ito, wag mo nang bayaran. Ano kaya? Mahirap sabihin kasi wala pa, no? Walang actual. Pero ikaw lang, kung ikaw. Amen? O yung kaklase mo noon, binubuli-buli ka. Diba? Nakasalubong mo, nakasakay ka sa Ferrari lang naman. Tapos nakita mo siya, nakilala mo. Hihintuan mo kaya o bababaan mo? For what reason? Para ipamukha ba siya sa kanya? O para Brad, salamat. Dahil binuli-buli mo ako, ngayon ito na ako. I take that challenge. Hindi para i-down ako, kundi para magpursige lalo sa buhay. Naging awakening sa akin yon para marating ko kung anong meron ako ngayon. Is that? Pero siguro, 99% hindi ganun ang sasabihin natin. Tama ba? Pagyayabang. Pagganti. Ay, yan natural sa tao eh, di ba? Pag nakita mo, kaya mo na yung tao. Ayan. Yan ang pagkakataon. This is my time. Ayan. Ito na yung pagkakataon ko. Panahon mo noon, ngayon panahon ko naman. Ayan, mga ganon. Attitude natin. Or we take it as opportunity. Diba? Na naging bahagi sila ng buhay natin. Naging way para mas mahubog tayo yung pagkatao natin. Tama po ba? Minsan, kaya yung iba, pag naniniwala sa mga swerte-swerte, yun nagiging daan. Diba? Minsan, nasyado tayo nagiging mayabang. Swerte ko eh. Anong magagawa mo? Malas ka. Amen? God has own destiny. May destiny sa buhay mo. Amen? God's work for good. Kaya dito, makikita natin kung anong attitude meron si Joseph. Siyempre, yan lang yung part. Pero kung isa-isahin natin lahat ng pinagdaanan niya, baka abutin tayo ng 1 linggo. Gusto nyo ba yung part 1, part 2 pa to, hanggang part 5? About kay Joseph lang? Gusto natin i-series, expose? May nabasa nga ako eh, isang book. Kala ko kung anong buhay lang ni Joseph palang pinag-uusapan, ang kapal. Si Joseph lang pinag-uusapan, kala ko kasama si David, si Moises. Kapal-kapal, sabi ko, oh, Joseph lang to. Joseph the Dreamer. Gusto niyo bang ganun din, series? Baka manawan. Anyway, so yan. Yan ang buhay na nakita natin, the attitude kung bakit nakarating si Joseph sa kung saan ang kanyang narating. Imagine mo, sabi niya, hindi kayo ang gumawa noon, ang Diyos. Po ba? Ang gumawa. Yung pagbibinta, Diyos gumawa. Only transform mind and heart. Para makita mo yung ganung bagay. Huwag nating asahan na makikita natin yon kung hindi na bago yung ating puso't isip. Tama po ba? Are you there? Yan, equipping tayo eh. Hindi natin makikita yon. Okay? Next. Kaya ang providence, yan. Yan yung mga pangyayari na out of control sa buhay natin. Kagagawa ng ibang tao. Hindi natin kontrolado yan. Kung natatandaan ninyo, hindi ko na pala naipakita o hindi na naisama kay Kwan. Natatandaan niyo yung pinakita ko sa inyo dito no, na picture o parang Kwan na yung ano yung mga control natin, then out of control natin. Di ba? Ayan yung mga reaksyon ng ibang tao o gawa ng ibang tao. Ayan yung kung todo effort ka, pero ang resulta, out of control natin yun. Diba?
Wala sa control natin yon. Yung ginawa ng iba, gagayahin mo, hindi ibig sabihin parehas lang ang resulta. Yung karanasan ni Diyos, ni Pedro, hindi pwedeng sabihin mo karanasan ni Juan. Okay lang nagayahin mo, ma-inspire ka, pero huwag mong asahan na ganun pa rin ang resulta. Are you there? Because different result. Magkakaiba yan. Kaya ako yun yung hindi ko kinagusto sa mga G12 noon eh. Lagi nilang pinagdidiitan na gano'n. Magkakaiba tayo ng personality ng tao. Po ba? Kaya huwag mong sabihin na porket ginagawa ko yung ginagawa mo, copy-copy lang, gano'n ang resulta. Tapos pag hindi nangyari yun, sasabihin mo sa akin, hindi ka kasi ginagawa to. Ganito kasi, tamad ka. O ganito kasi. Diba? Igigilty ka pa, ikukonsensya ka pa. Dahil hindi gano'n yung resulta. Totoo yun. Magkakaiba yung tao, yung sitwasyon, yung lugar. Po ba? Hindi pare-parehas yan. Iba ang Tondo sa Caloocan. Iba sa Tarlac. Amen? We are unique, created by God. Iba-iba yung talent natin. Iba-iba yung charisma na mayroon tayo. Po ba? Kaya hindi mo masabing isang system lang. Iba-iba. Okay? Pangalawa, na providence na nangyayari, kung minsan, sana minsan lang, hindi madalas. Ayoko na nga sabihin yung madalas sana, pero nabanggit ko pa rin. Pero, minsan-minsan lang sana. May mga pangyayari naman na kaya tayo nandoon sa sitwasyon na gano'n, dahil siyempre sa ating mga ambisyon, pinoporsige natin, diba? O worldly pleasure, o dahil sa ating diba? Personal na interest, o ano pa ba? Kaya imbis na hindi ka masadlak sa ganong sitwasyon, nangyari. Hindi dapat na ganon, diba? O hindi dapat na ganyan, pero nangyari. Why? Because of our wrong balik pa doon. Yan. Dahil sa maling desisyon, o akala natin tama, o will ni Lord, pero will lang pala natin. Yan. Tandaan natin, God knows our deepest thought and desire. Diba? Kaya check talaga. Kaya ako, ingat na ingat ako pag yung pagsasabi na ito yung pinagagawa ni Lord, ito yung sinabi ni Lord. Kung napapansin nyo, hindi naman sa allergy, pero hanggat maaari, ayaw kong gamitin yung mga salitang ganon, na parang gagamitin mo kung ano yung sinabi ng Lord. Parang ang Diyos ang gagamitin mo maging kasangkalan. Parang sa ganon, for minsan, justification. Pero, minsan nadadala lang tayo ng damdamin, ng emosyon, o maling pananaw dahil may ibang pinaghuhugutan. Dahil sa inggit sa kapitbahay siguro, kamag-anak mo, ambisyon natin, o whatever it is, o mayroon kang gustong patunayan, kaya ginawa natin to. O last, di ba? Tawag ng laman, o pagnanasa. So, nagawa natin. So, dahil doon, nasadlak tayo ngayon sa ganong sitwasyon. Nandun na tayo. Wala na. Nangyari na. Wala tayong magagawa. Amen? Pero salamat na lang sa Diyos. Po ba? God is good. At sabi ng Bible, sabi ni Pablo, kahit sa panahon hindi tayo tapat, ang Diyos na tiling tapat. Ano ang remedy ng Panginoon? Anong ginawa niya? Gumawa siya ng programa at ito yung tinatawag na repentance. Kaya may healing. Sana walang sakit mo na yan. Pero dahil matakaw ako sa kanin, tumaas yung blood sugar ko. So may healing. Po ba? May repentance. Kaya sabi dito ni Peter sa mga tao,
Repent therefore and be converted. So yung repentance, dapat may conversion. May pagbabago. That your sins may be blotted out. Diba? So, mabura. Mawala yung kasalanan mo. Kapag tayo ay nagsisi at nagbago. Hindi lang nagsisi convert. Sabi niya, nagbago. And then, mawawala. Mabubura yung ating kasalanan. At ang susunod, pag ganon, so that times of refreshing may come from the presence of the Lord. Ang kapahingahan, masasampungan mo sa presensya ng Diyos. Amen? Kaya sabi ni Jesus, come unto me, all you are weary and heavy laden, and I will give you rest. Yung iba, akala nila yung heavy laden, yung nabibigatan na yun, yung problema lang na aktual. Pero marami tayong problema, spiritual, di ba? Nakala natin sa material, financial, o etc. na bagay. Yung pala, spiritual lang yun ang kailangan. That we can experience rest. Yung sabi niya, I give you rest. Kapahingahan. Yung sabi ng Panginoon, Jesus, di ba? Lumapit kayo sa akin lahat, kayo napapagal, nabibigat ang lubha. Anong dahilan? Bibigyan ko kayo ng kapahingahan. You feel tired? Wala ka namang ginawa. Ako, I thank God nga. Kasi, pagising ko kaninang maga, ang tatrangkasuhin ako hanggang kanina nga. Kaya sabi ko, Lord, hindi ba ako makakatayo? Pero sabi ko, I experienced this before. Mas malala pa. Kaya sabi ko, tatayo ako. Then I worship God. I kneel down to worship Him. And I thank God for healing. Pero hindi ko pa natanggap yung healing. Immediate. Kaya pumunta ako sa labas, nagpainit ako. Umupo ako. And thank God. Bago ako tumayo, I am refreshed and healed. That's the grace of God. Amen? Kaya niisip ko, ano ba yung may infection? Ano bang meron? Di ba? Bakit? Kasi trangkaso ko minsan, ganun kadalasan di ba? Trangkaso kasi yung sasakit buong katawan mo, mga kasukasuan, di ba? Tama po ba? You relate, di ba? Yung mga ganun. Iba yung lagnat lang na, pero iba yung trangkaso talaga. Yung buong katawan mo. Lagnat, yung minsan, sakit lang ng ulo, isang part lang ng katawan mo. Yung pag trangkaso, parang buong katawan mo, buong kasukasuan mo. Sumasakit. But I believe for healing. Amen? Because times of refreshing, sabi niya, come from the presence of the Lord. So napapagod ba tayo? Hanapin natin sa presensya ng Panginoon. Minsan ayaw lang nating humingi ng tawad. Repent and be converted. Amen? Hindi tayo nagre-repent dahil gusto lang natin ang refreshing. Diba kasi ganun eh. Kaya di ba kung minsan may nag-aaway, o kung naranasan nyo na yan, sige na, patawarin mo na ako para matapos na. Diba? Sige na, patawarin mo na ako. Pero is that repentance? Sino nakakanasan yung ganun? Para tumigil ka lang, sige na, patawarin mo na ako. Pero si Peter, sabi niya, repent and be converted. Kasi yun naman talaga ibig sabihin ng repentance eh. Not just for doing this, para hindi ka mapunta ng impyerno, hindi ganun. Dahil takot ka sa galit ng Panginoon, sa karma, etc., etc. Hindi ganun. Amen? You repent because you're converted. Sisisi tayo dahil na-convert tayo, nabago tayo. And you are changed. Pinago na tayo ng Panginoon. Amen? That's why we repent. Okay? At dahil yan, sabi niya, times of refreshing. Wow. Kasi wala naman talaga tayong laban sa Panginoon. Kahit magmatigas tayo, kahit wala naman tayong laban sa Diyos. Amen? Sumuko na lang tayo.
Ano lang kasimple. Okay? Okay, next. That's the reason bakit may mga sitwasyon na kinasasadlakan natin. Minsan because of our kagagawan din natin. Una, yung mga out of control natin. Pero itong pangalawa, is in your control. Pero salamat sa Panginoon, God will make a way. May paraan siya para masolusyonan pa rin. Para, ano yung sabi doon? Para is for our good. Palagay nyo kung kayong kapatid ni Joseph, anong maisip ninyo? Makakatulog pa ba kayo nung makita nyo si... Pa yung grabe yung... Kaya sila nagasumba. Sabi ko na sa inyo, huwag niyong patayin eh. Sabi nyo, huwag niyong gawin eh. Di ba? Susumbatan yung magkakapatid. Sisihan sila. Kaya si Joseph, lagi niyang pinaasabi niya, huwag na kayong mag-away, huwag na kayong mag-away sa daan, huwag na kayong magtalo. Ang Diyos ang gumawa nito sa akin. Kaya ang pinupunto ko doon, yung maling ginawa ng mga kapatid niya. Pero may plano ang Diyos. Tama po ba? O magsisi na lang sila. Diba? Hindi nadamay sila sa refreshing. Tama? Ay kung nagmatigas pa sila, ikaw pala yun, alis na kami. O, di mamatay kayo sa gutom. Tatay nyo, yung tatay ko, dali nyo dito. Sige, umalis na kayo. Magmamatigas, magyayabang pa. But instead, lumuhod pa sila, di ba? Umiyak, pagyakapan sa kanilang kapatid, umiyak sila. Hagulhul nga, danig ng mga tao sa paligid eh. Kaya nataranta yung mga, Joseph umiiyak. Taranta yung mga tao sa paligid nila. Siguro, yung iba, binagbag na yung pinto. Anong nangyayari? Atakihin na yung mga kapatid. Yung pala, nakita nila, nag-iiyakan, magkayakap. Magugulat sila. Kaya mga kapatid ko to, hindi to kaaway. So, anong punto doon? Diba? Mali yung ginawa ng mga kapatid niya. Pero, i-turn ng Panginoon. Tama? For good. Okay? Huwag naman kayong magbinta ng kapatid. Diba? Baka mamaya, bibinta mo na yung kapatid mo, sabihin mo, that's for good for you. Diba? Baka mamaya naman, hindi lang literal na pagbibenta, ayan yung pagtanggi. O ano ba yun? Yung pag-backfighter, parang ganon. Pagtalikod ng kapatid mo, ay mga kapatid ko na yan. Yan, pagbibinta yun. Ganun yun. Hindi yung literal na ipagpalit mo ng pera. Kundi yung backfighter na tinatawag. Pagchichismusan mo sa iba, yung buhay niya. Ayan. Ay, yung mga ganon. Magbibinta ng kapatid. Diba? Mga kabulukan niya, mga ganon. Anyway, pangalawa, spiritual growth in character. Of course naman, diba? Gusto talaga ng Panginoon ay lumago tayo. Kaya minsan nangyayari yung mga bagay na ang purpose ng Diyos, ang ginagawa dito ng Diyos na ikabubuti natin, pinapalago tayo. Pinapatatag. Ano ba yung sabi niya? Mga kapatid, magalak kayo sa tuwing dumaranas kayo ng mga pagsubok. Parang hindi yata tama yun. Palagay nyo. Tama ba? Wala akong makain, magalak ako. Palagay nyo. Mali ba si Joseph? Si Joseph, tuloy. Si James? Napansin nyo ba yan? O binabasa nyo lang as, diba? Kaya sabi niyo, James, mali ka yata. Only transform mind can do that. Amen? That's for good. Mga kapatid, magalak kayo sa tuwing dumaranas kayo ng mga pagsubok. Bakit? Sapagkat alam ninyo, di ba? Ayan yung mga transform mind. Yung sabi ni Santiago, sapagkat alam ninyo. Kaya kung hindi mo alam yon, hindi ka magagalak. Mabubwisit ka, ma-stress ka, magagalit ka sa mundo, sa mga kapatid mo, sa mga tao, sa simbahan, kay pastor, ka mentor mo. Kalaban mo buong mundo. You against the world. Ganun yun. Kaya sabi niya, sapagkat alam ninyong nagdudulot ito ng
katatagan sa inyong pananampalataya. See? Yeah, that's that. Kaya, sabi niya, tiisin ninyo mga pagsubok upang maging ganap at walang anumang pagkukulang ang buhay ninyo. Hindi pagtakbo o hindi pagtiis. Sabi niya, pagharap. Sabi niya, magiging ganap. Alam po niyo, walang taong matatag o walang kahit nilikha ng Diyos, hindi lang tao, na matatag na hindi dumanas ng pagsubok o hirap, sabihin na natin. Kaya tingnan niyo yung mga taong maramdamin, yung mga, hindi pa yan yung nasigawan ng nanay o nasaktan ng napagalitan ng nanay. Kaya kayo, ito, personal confession ko, ito yung naging dahilan bakit naging weak. Emotional ako, no? Naging masyado akong, pag nakakarinig ako ng hindi magandang salita, umaalis na ako. Yung hindi ko na, diba, sinisisi ko sa sarili ko, mga ganyan. Kasi lumaki ako sa lola. Alam naman ninyo, dahil wala kaming magulang, ano yung expect mo pag lola? Sino mga lola dito? Wala pa? Si Anali. O, di ba? Maramdaman niya si Asyong, nabangga ba? Nabangga? Nabangga ng motor. Ay, lola. Di ba? Nanghina na. Di ba? Nanlupaypay na. Kitang-kita ko yung reaksyon niya, sabi ko. Minsan, mas makakon pa yung reaksyon ng lola sa nanay, sa magulang. Mas hysterical pa eh. Maramdaman mo yan, Ate Belma, kapag nagkaapo ka. Meron na? Ayaw nga pala. Sorry. Di ba? Iba yung pakiramdam. Yung lola ko nga noon, lola ko na sa tuhod yun, ha? Pagbigyan mo ng pagkain, kaya yung mga apo niya o kami, minsan ayaw namin siyang bigyan kasi hindi niya kinakain. Anong gagawin? Tatawagin yung mga apo, ibibigay. Pagkain po nyo yan, hindi yan para sa apo nyo. Di ba? Minsan pinapagalitan namin noon. Lola, pagkain po ninyo yan, hindi para sa apo. Yung apo nyo meron na yan. Di ba? Kaya ako, lumaki ako sa lola, ano yung expect mo? Siyempre, hindi ako napapagalitan. Kaya very sensitive ako sa bagay na gano'n. Which is, thank God for the grace of God. Na-overcome ko naman. Kasi kung hindi, wala na ako ngayon sa harap nyo. Sa dami ng mga paratang at kung ano-anong mga sinasabi. Pero salamat sa Panginoon by the grace of God. Amen? Kaya lumaki ako sa lola, yung lola ko, pag sinabing hindi ko nanay yun, nakikipagsuntukan, bagbagan tayo pag sinabi kong hindi ko nanay yung, hindi sinabi mong hindi ko nanay yung lola ko. Yun, talagang kinagasnan ko. So, kapag nakapapakinggan niya, kahit yung mga anak niya mismo, yung lola ko, yung mga anak niya, mga tita ko, pag pinagalitan ako, lagot sila. Pagagalitan sila. Bakit niya? Wala na, magulang niya. Intindihin na niya. Ganyan yan. Kaya nung baby, talagang baby ako. Nung lumaki na, damulag na, nako, wala na. Anyway, so, ganun. Walang tao na matatag, na hindi dumanas. Malala niyo yung kwento, ewan ko, nakwento ko na yata dito ng ilang beses, yung isang tao, bihin na lang natin, pero sabi ng iba, scientist daw, yung sa kukon, alam niyo ba yon? Yung butterfly, di ba kapag kukon yon, nakakabalot yun ng, anong tawag doon? Sapot. So, anong gagawin niya para maging butterfly siya? Wawasakin niya yung nakabalot sa kanya. So talagang sisirain niya yun. Sisirain niya na isang mahina pa. Di ba? Baby na butterfly. Naawa ngayon yung tao, kumuha ng blade, hiniwa niya na ngayon yung cocoon, yung sapot na nakabalot sa kanya. So lumabas ngayon as a butterfly, sa magandang butterfly. Pero alam niyo, napansin niya, hindi makalipad yung butterfly. Hindi siya ganap na butterfly. Ano bang butterfly? Hindi siya ganap na paru-paro. Maganda lang, pero hindi siya ganap kasi hindi siya makalipad. Why? Kasi hindi siya dumaan doon sa tamang proseso. Which is mahirap. Ba?
ang dumadaan sa proseso. Pero sabi ni James, pag naganap na to, sabi niya, ano sabi niya? At walang anumang pagkukulang ang buhay nyo. Grabe. Kaya makita mo, una, parang kung yung dating niya, pero bandang huli, ginawa kang perfecto ni James. Walang pagkukulang ang buhay mo. Maging ganap ka. Okay? Kaya sabi niya, kung mayroon mang pagkukulang sa inyo, sa karunungan, humingi siya sa Diyos, ibibigay ito sa Kanya nang walang pagmamaramot at panunumbat. Kaya yung karunungan na yan na binabanggit ni James, connected yan sa pagsubok na meron tayo. Kasi nga, ang pagsubok, hindi mo maintindihan minsan o madalas. Tama ba? So, is wisdom. Karunungan lang ng Diyos ang kailangan dyan. Transform mind. Hindi yan sa degree na mayroon ka o university na pinag-aralan mo o kalagayan mo sa buhay. Mayaman ka, mahirap, hindi ganun. It's only God. Ken. Amen? At kapag ganyan, nakita mo yan, sabi ni James, makikita mo yung good na ginagawa ng Diyos sa buhay mo. You prepare you strengthen you, you empower you. Kaya mawala na ang lahat, andiyan ka pa rin nag-worship sa Panginoon. Amen? Dumaan na ng lindol, bagyo. You're still worshiping God. And thank God. Hindi yung ano ba naman to? Mabuti kang Diyos, makapangyarihan ka, etc., etc. Bakit hinahayaan mo mangyari to sa buhay ko, sa pamilya ko, etc. Diba? Mga ganun eh. Pero kung meron tayo wisdom, transform mind, galing sa Diyos, you can still worship God. That's what David did. Namatay yung anak niya, anong ginawa niya? Imbis na magtampo, nagbihis, nagayos, kumain, and then pumunta sa templo ng Diyos, pinagmumura niya ang Diyos. Ganun ba? No. He worship God. Diba? Bumalik siya sa dating buhay. Okay, next. Camera, action. Yun. Of course, ito yung ultimate goal ng Panginoon. Masakit man, sabi sa Lamentation, pag tayo nahihirapan, hindi lang tayo nahihirapan, ang Diyos nahihirapan din. Diba mga magulang? Pag nakikita mo nahihirapan yung anak mo, talagang unless lang, kung hindi talagang magulang na pusong magulang. Kaya ako, yun sinasabi ko, kapag may mga anak, tapos kahit mali, pinagtanggol ng magulang, minsan ako, gano'n lang sabi ko, yan yung mga instinct ng magulang. Na siyempre, ayaw mong margabyado yung anak mo. Kaya kahit mali yung ginagawa niya, o kagagawa niya yon, minsan, talagang bilang isang magulang, damdaming magulang, o damdaming ina, handa mo siyang ipagtanggol. Ba? Of course, di naman sinasabi natin hindi o tama yon. Pero ang point dito, yan ang magulang. Kaya alam niyo, ang Diyos minsan nasasaktan din siya. Kaya ang sabi ko nung nakaraan, kung natatandaan niyo, gabi ba yun? Nung last Sunday? Ang tao, tinuturing nila ang Diyos na isang bagay, hindi isang persona. Ano ba ang Diyos? Persona siya, tama ba? Pag sinabing persona, may damdamin yan. May emosyon. May pag-iisip na katulad mo. Ibig sabihin, nasasaktan din yan, nalulungkot, tumatawa. Yan ang persona. Ang bagay, walang pakiramdam. So, anong gagawin mo? Kahit gamitin mo siya, itapon mo siya, lapitan mo lang, kunin mo lang kung kailangan mo, wala yun. Ganun yun. Okay? Kaya, ang gusto ng Diyos, kahit nahihirapan tayo minsan, hinahayaan niya. Madalas. Bakit? Para sa ating kaligtasan. Kasi minsan, kailangan tayong dumaan sa dead end ng buhay natin eh. Kailangan mawalan ka lahat ng pera, mawala lahat ng pinagmamalaki mo sa buhay para matuto kang tumingala at lumapit sa Panginoon. Tama po ba? Which is hindi naman dapat na mangyari. Pero why? Ang purpose ng Diyos para tayo iligtas.
Dahil tandaan natin, ang Diyos, mas concerned siya yung walang hanggang buhay mo kaysa temporaning buhay. Tandaan po nyo yan. Huwag niyong kalilimutan yan. Mas gusto niya yung makapiling ka niya sa habang panahon kaysa 80 years lang o 90 years lang. O sabihin mo na 100 years. Parang in really, 100 years na ba siya? Natawa ako doon sa isang, ewan ko, panalangin ba yun? Sabi niya, o comment, sabi niya, give us, bigyan mo po ako ng immune system na katulad ng kay Enrile. Grabe. Kasi yung umabot ng 100 immune system daw na katulad kay Enrile. Iyon ang gusto ng Diyos. Yung makapiling ka niya sa habang panahon. Kaya sukdo lang magkasakit ka, sukdo lang ma-broke ka, sukdo lang kung yun ang kailangan para matuto kang tumingala at lumapit sa Diyos. Hahayaan nyo ng Diyos. Bagamat masakit, hindi yun natutuwa. Anong sabi ng Lamentation? Pag tayo nahihirapan, hindi siya natutuwa. Kahit alam niya, sabi niya, nasa alabok tayo nagmula. Dahil mahina tayong likas. Because, dahil galing lang tayo sa alabok. Alam ng Diyos, nilikha tayo sa ganon. Pero hindi siya natutuwa. Pero, tiisin niya para lang sa kaligtasan natin. Amen? Mapabuti ang buhay natin. Diba, kung minsan ganon, yung magulang, pag pinapagalitan yung anak, siya yung mas, diba? Pero, bakit mo ginagawa yon? Dahil alam mo yun na yung kakabuti niya. Hindi ka magtiis. So, ganun ang Diyos. Kaya yan ang purpose. Kaya, anuman yung mga nangyayari, kung yun ikabubuti natin, hahayaan nyo ng Diyos. Why? For our salvation and redemption. That's for good. Yan yung ikabubuti natin. Kaya siguro, bakit hindi ka naging milyonaryo pa ngayon? O bakit hindi ka talaga magiging milyonaryo? Baka mawalay ka sa Diyos. Alam niya yung attitude mo. Alam na yung puso natin. Naku, pag yumaman to, kapag wanto, baka wala na. Hindi mo na makikita to sa tundo o sa simbahan. Marami ng dahilan. Busy ako sa negosyo, busy ako sa ganito, may transaksyon ako sa ganito, may out of town ako, may etc. Kaya sabi ng Lord, wag ka na lang. Much better na ganyan ka na. Pero makakapiling kita habang panahon. Kaysa mawalay ka. Ayun, Dayan, yan pa ba kayo? Baka hindi pa dumarating. Kaya hindi pa siya dumarating yung pagpapala natin. Kaya minsan, mas madalas, tignan ninyo, yung mga medyo fortunate ang buhay, medyo mas mahirap, yun yung mas maraming lumalapit sa Panginoon, di ba? Kasi biblical naman yan. Anong sabi ng Panginoon? Buti pa yung kamilyo. Tandaan nyo ba yun? Sinabi niya sa mayaman, isuot mo sa butas ng karayom. Kaysa mayaman, grabe naman. Pero huwag kayong mag-alala, huwag kayong matakot maging mayaman. Ay sabi niya, sa Diyos, sa tao, imposible. Pero sa Diyos, posible. So kahit pa butas ng kamilyo na butas ng karayom, kayang palusutin ng Diyos. Kaya kahit yumaman ka, kaya kang iligtas ng Diyos. Parang sa iyo, o kaya naman sa kapatid mo, diba? Imposible ito, mayabang to pag yumaman. Pero sa Diyos, walang imposible. Amen? So, handa ka na ba? Hindi pa. Huwag ka munang sumuot sa butas ng karayom. Diba? Pero sa Diyos, sa tao, imposible, pero sa Diyos, posible, sabi niya. Diba? Yung iba, natatakot dun eh. Takot palang maging mayaman. Kaya tingnan nyo, hindi naintindihan agad ng mga disciple. Anong sabi nila? Lord, increase our faith. Tao din naman sila, may pangarap ding yumaman. Diba? Para bang, paano naman kami? Gusto ko din namang yumaman, guminhawa ang buhay. Bagamat yung mga disciple naman, majority sa kanila talaga, namatay, wala talaga, mahirap. Because of their faith. Pinili nila yon. They're by choice. Kaya ano nangyari? Sabi niya, Lord, increase our faith.
Parang hindi namin kayang tanggapin yan. Yung isang mayaman, hindi makakapasok sa kaharian ng langit. Pero sabi ni Jesus, sa tao posible ay imposible, pero sa Diyos ay posible. Kaya alam natin, di ba? Hindi naman lingid sa atin. Maraming mayaman na yun mga Kristiyano. Mayaman na sila. Maraming kumpanya, daming company, pero daming negosyo, pero may time sa Lord. Nakakahiya yung wala nang trabaho, wala nang negosyo, wala pang time sa Lord. Diba? Kaya meron nga yung kwento. Sabi niya, yung sa Makati daw, yung isang negosyante, every morning, bago yan magbukas ng opisina, mag-entertain ng mga kliyente, alam na ng sekretary niya yun. Pag nakasara yung pinto, nakalak, nagpe-pray yun. Ganun yun. Ay, minsan daw, isang umaga, ang haba na ng pila ng client. Kaya pagbukas niya, pumasok yung sekretary, Sir, ano ba naman? Ang dami na nating tao nakapaila ng mga kliyente. Kaya nga hinabaan ko yung panalangin ko kasi marami akong gagawin. I need more wisdom, strength. I have attitude like that. Check our attitude. O baka sabihin natin, gawin nating dahilan sa Diyos. Dami kong client, Lord, saka na ako magpe-pray, bukas na lang, o kaya mamaya na lang. Wala na. Natulog ka na, Lord, pagod na ako eh. Dami kong inasikaso, dami kong ginawa, dami kong kinausap na tao. Is that our attitude? Or you need to wake up more early at sabihin mo, Lord, I need time for you. Hindi niya dahilan yung maraming client. Ano kung may client ako? Importante, may client muna ako sa Panginoon. I have time with God. Sabi lang si Sekretary, Sir, ano ka ba naman? Ang dami na nating kliyente, nakapilang haba na sa labas. Oo, kaya ako nga hinabaan yung panalangin ko kasi kailangan ko. Ang lakas, karunungan. Kasi marami akong gagawin. Sa atin, baliktad no? Saka na muna mag-pray, marami akong gagawin. Kailangan kong mag-review, kailangan kong mag-exam na namin bukas, etc., etc. Pero alam po ninyo, nangyayari yung mga bagay na to, minsan inahayaan lang ng Lord para importante our redemption. Amen? So, prepare. Naghahangad tayong guminhawa ang buhay. Check our habit. Sabi nga ng isang milyonaryo, ang habit daw natin nagiging dahilan. Kaya kahit maliliit na habit natin, check it. Tingnan natin. Baka ito naman talaga ang nagiging reason bakit hindi natin maabot yung ating promised land that God prepared for us. Bakit tayo naghihirap? Pero alam po ninyo, ulitin ko hindi yan gusto ng Lord. Amen? Hindi gusto ni Lord na naghihirap ako. Naghihirap yung damdamin natin. Gusto niya masaya tayo. Ganyan tayo nilikha ng Diyos. Pero nakakalungkot kung kailangan maging ganyan ang sitwasyon mo para lang wag kang lumayo sa Diyos, let it be. Kasi mas gusto ng Diyos makasama ka sa habang panahon kaysa, diba? 80 years, 90 years na malayo ka naman sa Kanya. God is good. Amen? Tama po ba? O hindi na kayo naniniwala dahil sa pinag-usapan natin ng Diyos mabuti. God is good. Ayaw niya tayong nahihirapan. Ayaw tayong nasasaktan. God is good. Amen? Yan ang purpose niya. Sabi niya, sapagkat ganito ang pag-ibig ni Diyos na diba, binigay niya kanyang bugtong na anak upang sino mang sumampalataya sa Kanya, hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang kanyang anak dito sa mundo upang hatulan at parusahan ang mga tao, kundi upang iligtas sila. Yan ang purpose. Ang sumampalataya sa Kanya hindi hatulan ng kaparusahan, ngunit ang hindi sumasampalataya, hinatulan na. Dahil hindi siya sumampalataya sa isang anak ng Diyos. Kaya you are already condemned kung ayaw mong tanggapin si Jesus o hindi natin siya sampalatayanan.
Amen? At kadalasan, hindi lang yan yung verbal na pagtanggi, maging sa ating mga ginagawa. Pinapakita natin, hindi kita kailangan. Yung time lang na pananalangin natin, pagbabasa ng Bible, yung simple lang for our personal relationships sa Lord. Para natin sinasabi. Huwag natin tingnan to for the unbeliever lang. Tingnan naman natin sa mas malalim na paraan for ourselves bilang mga Kristiyano na. Amen? Kasi tinitingnan lang na lagi niya, para yan sa unbeliever, para yan sa mga hindi tumanggap sa Panginoon, para yan sa hindi na lang pala. Kahit din po tayo. Minsan yung attitude natin, yung habit natin, na ipapakita na hindi tayo na, kailangan, kaya ko to Lord. So I don't need to pray. I don't need to worship. I don't need to read your Bible for guidance. I don't need wisdom. Amen? But God is good. Handaan natin. Kaya kung ganyan ang kailangan mong maging buhay para lang huwag kang malayo sa Diyos, let it be. Mas gugustuhin. Mas titiisin ng Diyos yun. Ng 80 years. 50 years. Dahil mas gusto ko niya makasama ng 1 million million years ang gusto ng Diyos. Amen? Kaya tayo, gusto natin yung immediate na pleasure, immediate na, di ba? Ganun lagi. Pero, salamat sa Panginoon. God is good. And God is work for our good. Tayo sa mandaling yumuko. Pang area ng buhay mo, nagtatampo ka na sa Panginoon. Hindi mo maintindihan. Sinasabi mo, Lord, pinabayaan mo naman ako eh. Bakit Lord, di mo sinasagot yung panalangin kong ito? Kaya ako tinatamad na magbasa ng Bible kasi hindi naman totoo. Hindi nangyayari. Dumating ka na ba sa ganyang punto ng buhay mo? Kung hindi pa, salamat sa Panginoon. Sana wag nang dumating sa ganung punto ng buhay mo. God is faithful, God is good. Panginoon, sa mga sandaling ito, thank you, Holy Spirit. Sa pagsama niyo sa amin sa mga sandaling ito. Panginoon, maraming pagkakataon, minsan yung expectation namin sa iyo ay hindi ayon sa gusto mong gawin. Tulad ni Prophet Elisha. Expect niya na ikaw ay nasa apoy, nasa lindol, nasa hangin, pero ikaw ay nagsalita ng isang malumanay na tinig. Na ngayon marahil kinakausap mo kami. In the gentle voice in our heart, sa aming puso. Lord, kung may pagmamatigas at pagmamataas, sinusuko namin to sa inyo. Forgive us, Lord. Hindi namin nakita ang goodness mo. Minsan na-overlook po namin ang kabutihan mo, ang katapatan mo. Salamat sa buhay ng bawat isa na narito. Lord, maging sa mga kasama namin sa online, alam po namin, O Diyos, masalimuhot ang buhay dahil po sa limitadong kakayanan, karunungan na mayroon po kami. But we thank you, Lord. Meron kaming isang Diyos na walang hanggang Diyos. You are omnipresent, omniscient. You are omnipotent God. Thank you so much, Lord. Salamat po sa iyo lahat ng kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you. God bless you, Mom.